Welcome back to my channel at Justin Does It channel. So narito tayo ngayon sa isang park dito sa Macau upang simulan ang ating Macau Tour Vlog Part 1. So ngayon ang oras ay 11:58 na ng umaga. Ngayon ay Biyernes. So ngayon tayo ay iikot dito sa Macau papuntang Macau Fisherman's Hotel. So sasakay tayo ng bus number 17 na nandyan lang sa aking bandang kanan. So naghihintay lang ako ng signal ng dispatcher kung anong oras tayo aalis. Alright? So parang open na ang bus para tayo ay sumakay. Tignan natin kung open na. So sa pagsakay ng bus dito sa Macau, either gagamit ka ng cash na $6 or gagamit ka ng kanilang bus card. Ang minimum pay nun ay kung meron kang card na MPay or Macau Pass, so minimal na lang ang babayaran, $3 bawat sakay, malapit man o malayo. Yan ay $3 ang singil sa bawat tao. Binubuksan ko lang ang aking apps para gumamit tayo ng MPay payment. So meron pa akong $8 sa aking MPay, kaya naman pwede pa ito isakay. So update tayo mamaya pagsakay sa bus na yan. So nakasakay na tayo ng bus papunta doon sa ating destination mamaya. So ang aking channel sa YouTube ako. Kahit saan po? Nasa Justin Does It, DOESIT. Taga-saan kayo? Taga-saan kayo? Yan sa Circle. Sa? Sa Pilipinas po ba? Ako. Pampanga po. Ako, Mindanao eh. Mindanao. So shout out sa atin nakasama dito sa biyahe natin. Sa bus number 17. Mga kababayan natin. Shout out, pakilala. Shout out, ako pala si Emilio Wendell Garcia po, from Pampanga. So, sila yung mga kasama natin na mga turista rin dito sa Macau. So, nagbigay na ng budget ang bus para kung saan ang ating destination at ang kasunod na bus stop. So dito sa loob ng bus ay itutur ko lang kayo. Merong bus button. Kung kayo ay bababa na sa inyong paroroonan, pipindutin lamang ang button at kayo ay magkaroon ng alarm kung saan ang susunod ninyong bus stop. So hindi rin kayo malilito dito dahil may mga LED screen na nakapost kung ano ang susunod na bus station. So sa loob ng bus, merong designated seats para sa mga elderly. Yan ay merong color code. So sa mga elderly natin na mga kasamahan dito sa Macau, ay color red ang sasakyan nilang maupuan. So sa mga regular passengers naman, mayroong kulay black na upuan. So yan ang makikita ninyo dito sa aking likuran. So abangan ang susunod na update sa ating pagbaba doon sa ating paruroonan destination. So tayo ngayon bababa na ng bus at hanapin natin yung ating pupuntahan na tourist spots. Alright, so abangan ang susunod na update. So narito tayo ngayon sa isang distrito ng Macau kung saan nakatayo ang kanilang National Museum. Diyan ginaganap ang mga pagsasayaw, mga national events. Narito ang kanilang building. So yan yung isa sa mga tanyag nila na building dito sa Macau, ang Macau National Museum. So sa paligid nito ay mga naglalakihang mga building, magandang facades at sa mga may mga fountain. At ang katabi niyan ay ang isang hotel, Rio Hotel. Dito naman sa katabi ay ang Harbor View Hotel. So yan ay pupuntahan natin. Dito sa Macau, kailangan mo lang maglakad-lakad para makita mo ang natural na
mga magagandang tanawin. So lahat yan ay mga man-made na dahil yan ay mga structures or building na nagpapatunay na ang kanilang economy ay lumaapaw sa kasaganaan. Masagana ang kanilang economy, kaya naman isa ang Macau sa walang utang na bansa sa International Monetary Fund o sa international sa World Bank. So kaya naman nakakagumangha at magandang bumisita dito sa Macau kung kayo naman ay nakakaluwag-luwag na, dahil magagandang mga turismo ang ino-offer ng Macau. Sa Macau naman ay ang pangunahing pinagkukunan nila ng negosyo o pagpapalago ng ekonomiya ay ang turismo. Pangalawa yan, dahil ang una syempre yung mga negosyo na hotel at saka casino. Kaya tinagurian siyang Las Vegas in Asia. So malapit na tayo sa Harbor View Hotel. Yan ang 360 view ng Fisherman's Hotel dito sa Macau. Alright. So lakad pa tayo ay tatawid para makatawid tayo doon sa kabilang building. So narito na tayo sa Fisherman's Wharf Hotel. So yun yung kanilang facade. Right, so iikutin natin ang Fisherman's Wharf Hotel. So ang sabi nila, mayroong mga tindahan ng pagkain at maraming makikitang mga establishmento doon sa likod ng building na yan. So titignan natin kung ano pang makikita natin doon. Kalakip na rin yan ay ang pupuntahan na rin natin yung gallery na hindi pa natapos, na kagaya sa Spain merong kung saan nag-shoot ang Gladiator. So pupuntahan natin yan. Tawid muna tayo dahil nasa pedestrian tayo, kaya naman ni-stop ang bus dahil mahalaga ang buhay dito sa Macau. Alright, so medyo mainit ngayon sa Macau, nasa 27 degrees, kaya naman pero malamig ang hangin, malamig ang simoy ng hangin. So yan naman sa kabila ay ang kanilang National Science Museum. So narito na tayo sa entrance, kunting kimbot na lang at makakapasok na tayo sa kanilang pinagmamalaking The Fisherman's. Nakikita ninyo sa bandang unahan yung tulay. Yan ay tulay papuntang airport, tulay papuntang Taipa Island. So yan yung reclamation area. So nandito sa dulo ay ang Rox Hotel. So ang ganda. So ito yung facade na nakikita ninyo ngayon ay ating pupuntahan, dahil ito ang pinupuntahan ng mga turista dito sa Macau. So let's go, enjoy natin ang structures at ang kapaligiran ng Fisherman's Hotel. Alright, so sa una pa lang meron na kaagad na 4 minutes
Cafe. So nag-o-offer sila ng iba't ibang milk tea at cafe. So wala silang coffee, all milk tea lang. Guys, dito ang ganda oh. Likod ng Rocks and Hotel. So puntahan na natin yung wharf para masilip natin kung gaano kaganda ang kanilang paligid. So napaka-elegante ng kanilang hotel. Magchichill-chill ka dyan with coffee. Sarap! Busugin na lang natin ang ating mata sa magandang tanawin. Alright, so sa bandang dulo meron ding mga construction naman nangyayari. So dyan naman dumadao ang mga ferry na mga nanggagaling sa Hong Kong. So tuloy-tuloy tayo sa ating pagbablog dito sa Fisherman's Wharf. So isa yan sa mga makikita dito na mga tindahan, napaka-eleganting mga establishmento. Sa ngayon ay open naman yung mga yan. Ngayon ay alauna na ng hapon. So meron din dito naka-Halloween na decoration na sila ngayon. At merong mangyayaring disco dito sa area na to susunod na mga araw. Kaya naman susubukan natin na mapuntahan yan. Astig. So halos fake plants na lang yung mga nandito. Ito pang isang astig guys. So nagsa-shopping si ate. So marami dito nagsa-shopping, drinks, dine and leisure. Mama Pig, the mother pig. Tangka pa dyan. So since na malapit na ang Halloween, happy Halloween. Mukhang pagod na si Halloween. Wow. Nagsiselebrate ng Halloween si Mother Pig. So pag sinabing Mother Pig, expect nyo na yung mga pagkain dyan ay tungkol sa pork pig. So maraming turista ngayon. Grupo ng turista nandito sa Fisherman's. Ngayon nasa tapat naman tayo ng FW Rio Grill and Seafood Market. So yan yung kanilang motif. Tuloy-tuloy tayo hanggang dun sa dulo. Ito naman ang Grand City Handbag. So kung saan mahilig kayo sa mga bags, yan ang mga collection. So tuloy-tuloy lang, ipakita natin ang ganda ng Fisherman's Hotel. So ngayon ay papasok naman tayo kung saan yung building na hindi pa natatapos, na kung saan nag-shoot ang Gladiator. Nag-shoot ang Gladiator ng kanilang fighting scene. Are you not entertained? Ang sarap mag-chill-chill. So normal na kapag ganitong mga oras, hindi pa masyado karamihan ang mga turistang naglalaboy na namamasyal. So dito muna tayo. Ikutin natin ang Roman Empire na to. So guys, ito na yung sinasabi kong Roman Empire na ginawa pero hindi tinapos. So yan talaga yung structure niya. So ikutin natin. Tara, let's go. Dito ako sa side kasi parang against the earth tayo. Ayan. So sa ilalim yan ay mga office at saka mga souvenir area kung saan ka makakabili ng mga souvenir. So malimit din dito ay may nagsushoot, mga wedding. Meron din mga shops saan pwede kang bumili ng kung ano mang merong tinitinda, ino-offer ang bawat tindahan. So ito na guys yung unang gilid, facades ng grandstand na to. So napaka ganda at sa photoshoot pa lang
nandito rin nakalagay ang kanilang convention center. So bubusugin na lang natin ang ating mga mata dahil ito na yung Roman Empire Gallery na nandito matatagpuan sa Fisherman's Macau. Maraming nagsushoots dito kapag ibang araw dahil sadya namang napakaganda ng lugar kapag nasa photo na. So doon po tayo nanggagaling kanina. Yan naman ang Sands Hotel. So halos naikot na natin ang lugar na ito. So ito na yung right side na part ng gallery. So lilipat naman tayo sa kabilang tourist spots dito sa Macau. Dito tayo ngayon, iikot lang sa gilid ng gallery para makita ninyo kung gaano kaganda ang building at ang kulay nito. So ito yung pinaka-entrance ng gallery kung mayroong palabas doon sa likod. So yan na yung mga upuan. Yun naman yung stage doon sa likod. Sarado siya ngayon kaya walang palabas. So yan ang 360 na photos natin na video dito sa Fisherman's Wharf. So ngayon ay pabalik na tayo. Napunta na natin yung napaka-importanting tourist spot dito sa Fisherman's Hotel. So enjoy ulit sa ating video. Dito sa Macau, Fisherman's Wharf Hotel ay isa rin yan sa mga 4 stars na hotel dito sa Macau. Kaya kung kayo ay pupunta dito, makapag-book kayo kung anumang platform meron kayo dyan, book na. At magandang pumunta dito mula Oktubre, Nobyembre hanggang March dahil yan ay winter season na ng Macau. Yan lahat ay paanyaya para makakita sa aking vlog na ito. Meron na kayong mga ideya kung ano ang dapat puntahan. Like and subscribe na lang muna sa aking YouTube channel. Yan ay ang Justin Does It channel. Alright, so tuloy-tuloy lang tayo ulit sa ating paglalakad dito sa Fisherman's Hotel. Tayo ay pabalik na doon sa ating pinagmulan. So ayan na yung si Mother Pig. Korean staff yan. At kaya nang sabi ko, Happy Halloween din. Dahil ngayon ay buwan ng Nobyembre at nagsuselebrate ng Halloween. Bisitahin na ang mga mahal sa buhay na lumisan, alay ng bulaklak, dasal, at magbanding na rin sa buong pamilya. Isa sa mga petsa na kung saan magsama-sama ang pamilya sa puntod ng mga mahal natin sa buhay na lumisan. Nauna lang sila, tayo susunod din. Alright, huwag matakot, bagkus paghandaan ang mga ganyang bagay. Narito tayo muli sa Rocks and Hotel kung saan dito na natin tapusin ang ating vlog dito sa Fisherman's Wharf Hotel dito sa Macau. Kaya paalam, like and subscribe to my channel at Justin Does It channel.
So may nakita akong isang kiosk dito na nagtitinda ng green tea, milk tea, black tea. So try natin ang passion fruit green tea. So order. I want one passion fruit green tea. Is this a fresh passion fruit? Yeah. No fresh. Just have Only the jam. juice. Yeah. The jam. Okay. Jam and juice. You can try. That is passion fruit green tea or lemon tea. The green tea. Green tea only. 26. I'm looking for that glass, but I cannot find it here. Oh, this is another store. That's Yeah, I know. That's kind of lemon tea. Yeah, I know. I'm looking for that shop there over there, but I can't find it. I don't know where. I don't know. Are you Filipina? No, we are Indonesian. Oh, you are. Yeah. So this is now our passion fruit green tea. So we're going to drink this one here, and we will review the taste. Come and join sipping my passion fruit green tea. Cheers. Yeah, it's good. Balance the fruit, balance the green tea, refreshing, cold iced tea. Sobrang sarap. So guys, sana mag-enjoy kayo sa ating lakaran. Done in 1 minute.